Sapung magandaang araw mga ka-DDS, mga chika babe, mga kababayan kong minamahal. Ayan na, minamahal kasi masarap naman talaga mahalin ang bayan natin. Sige, wag na natin pag-usapan yun. Hindi ako makaget over uli rito kay Mami Shawi. Ano ba nangyari sa Sharon Cuneta? Sa isang iglap yata, yung matagal mong pinangalaga na yung karir. Sikat na sikat ka, ang daming nagmamahal sa Sharon. Kahit mga kapatid ko, mga Sharonian yan, mga kaibigan ko, sa isang igla parang dinown mo yung sarili mo. Alam ko, nagre-react ka kasi pusong ina ang pinapairal mo. Pero dapat, hindi ka nagsalita ng ganun kagrabe, ang tindi. Ano ba yan? Masyado ng OA yung pagkagalit mo. Tinawag mong aso, demonyo, hayop tong tao na to. Binasa mo ba yung sinabi niya? Ang sabi ni Mr. Sunny Alcos, kung 12 years old lang daw siya, yun, gagahasain niya yung anak mo. At hindi siya makukulong. Nakuha mo ba yung punto? Nakuha mo ba yung pinupuntos niya na ayun, parating sa yung asawa? At the same time, siguro asar sa anak mo na paepal lagi, lagi na lang sa social media kung ano-anong pinagsasabi. Hindi mo ba narinig yung mga komento ng taong bayan, Sharon? Sa panggigigil sa anak mo at sa galit sa asawa mong gago? Tapos nagsusumbong ka pa kay sabi mo pa, porket kaibigan ka ni Sara Duterte, medyo ka ron parang nagsaside ka kay Duterte. Hindi mo ba naisip na yung asawa mo, number 1 kritiko, number 1 bastos, number 1 pambabastos kay President Duterte? Tapos magsusumbong ka sa pamilyang Duterte, kay Sara Duterte pa. Anak siya ni President Duterte, na yung tatay binabastos ng asawa mong. Ano pa bang pwede kong sabihin sa'yo? Anong ibig mong sabihin na anak ka ni Pablo Cuneta? Nakaibigan mo si Minardo Guevara, Secretary of DOJ, na yung lawyer mo since 1992 ba yun? Anong ibig mong sabihin? Malakas ka sa kanila? Naku, maraming dapat pagtuunan ng gobyerno. Alam mo, dapat nilang unang hanapin yung sa electoral fraud na si Bautista. Ba't uunahin si ano ba pangalan nito, si Sunny Alcos? Yung komento niyang maikli na yon, do meron siyang word na ginamit hindi kaaya-aya. Pero hindi nangangahulugan na yun gagawin niya sa anak mo yung panggagahasa. Kasi ang linaw-linaw, sinabi niya kung ako lang ay 12 years old, 12 anyos, kung yung malaking kung. Ang ibig sabihin, hindi talaga mangyayari kasi hindi na siya 12 eh. Nasaan yung reading comprehension mo, Sharon? Tapos nagbratatat ka na, grabing sinabi mo talaga. Hindi ako makapaniwala. Dami na nga bibisit sa asawa mo eh. Tapos sinusundan pa ng yapak ng anak mo. Puro pa epal social media. Tapos dinagdagan mo pa. Pasensya na sa mga Sharon yan kasi she crossed the line. Pinagmamalaki niya na siya ay isang Sharon Cuneta, na siya ay merong kapit, meron siyang koneksyon sa mga malalaking tao sa gobyerno, tulad ni Minardo Guevara, Secretary of Justice. Sino pa ba? Tapos sinangkot pa niya si Duterte. At kaibigan niya, close niya si Sara Duterte. Ano ba ibig mo sabihin, Sharon? Na you are untouchable? Uminit yung dugo ko, yung umakyat kasi nararamdaman ko, nilabas niya yung totoong siya. Na siya si Sharon Cuneta, hindi mo ako pwedeng kantiin. Na ako, anak ako ni Pablo Cuneta. Hindi mo ba ako nakikilala? Ganun po. Saan pupulutin yung bansa natin kung ganito yung mga mayayamang tao na merong mga koneksyon, ganyan makaasta, kung paano tayo tratuhin? Ang ibig sabihin lang po nitong megalomanyak na to, tayo, kung ordinaryong tao, hindi tayo pwedeng, wala tayong karapatang magreklamo. Hindi mo ba naintindihan yung binasa mo? Binasa mo ba talaga? Wala sa ayos yung iyong pagre-react talaga. Overreaction ka. Overacting. OA. Sober. Lumabas yung iyong yung pagka-ipokrita. You look down ordinary people like me. Na kami walang magagawa kasi wala kaming koneksyon sa gobyerno. Ayun bang ibig mong sabihin, Sharon Cuneta? Naku, pasensya na talaga sa mga Sharon yan,
Nanggigil talaga ako. Hindi ko normally binabasto eh. Sa ibang ang vlog ko, sinasabi ko pa, kahit galit ako kay Kiko Matching. Sinasabi ko, she's a nice lady, si Sharon nga, kaya ayokong criticize. Tapos ngayon lumabas yung iyong pagka anak mayaman na spoiled brat. Pinagmamalaki mo, anak ka ni Pablo Cuneta. Ay, nako, pasensya na talaga. Mga ka-DDS, kasi talagang nakakapangalit yung inasal nitong. Tapos ang lakas ng koneksyon nalaman niya na raw kung saan nagtatrabaho, kung saan ang location. Ang galing, ang lakas talaga mo, Sharon. Nahanap ka agad. Tapos sinabihan mo pa na tinanggal na niya, tinake down na niya yung kanyang account. Pinalitan pa yung picture. Anong pakialam mo kung tinake down niya? Anong pakialam mo? Wala ka ng pakialam ron. Matapos mong takot-takutin, magsasampa ka ng kaso. Unang-una, nasa edad na si Frankie Pangilinan. Ikaw, kahit nanay ka niya, hindi ka pwedeng magsampa ng kaso. Kasi over 80 na si Frankie eh. Hindi ka papansinin, pagtawanan ka lang ng sa husgado. Hindi papansinin yung reklamo mo. Baka nga si Sunny pang pwedeng magsampa ng kaso sa'yo eh. Kasi nanakot ka, hahabulin mo siya kahit saang lupalo. Na anak ako ni Pablo Cuneta. Kung tutuusin yung nanunungkulan yung tatay mo, ang Pasay yung pinakamabaho at pinakabulok na palengke sa buong Metro Manila. Totoo po yan. Kasi laking Pasay ako eh. Nakakapangalit tong ganitong mga tao eh. Ano ba yan? Naglalabasan kayo mga paepal, sila Risa, Lea Salonga, ikaw. Sino pa ba yung mga taong masyadong pinagmamalaki yung ABS-CBN? Naku, baka mag-atrasa na rin yung mga yung endorser. Baka mag-atrasan yung mga endorser nyo sa inyo. Yung masyadong mapagmataas na pag-uugali nyo. Parang hindi ka maabot. Para kang unreachable star. Untouchable. Ganun yung dating sa amin. Sharon Cuneta. Sabi nga ng isang vlogger, megalomaniac. Tawag sa'yo, sa buwisit sa'yo. Ako, bisit na bisit din. Buti ni minsan hindi ako naging Sharon Cuneta fanatic. Hate na hate nga kita nung araw kasi I feel something in you eh. Na parang you are keeping something in you na hindi maganda, negatibo ang dating sa akin. Eto na, lumabas na. Of all those years. Pero meron namang nagtatanggol sa inyo na mga Sharonian, narinig ko. Hindi ka raw masisi kasi ina ka raw. Ako, ina rin ako eh. Meron din akong anak na babae. Siyempre, ayoko rin yung itetreat yung anak ko na gagahasain. Pero yung salita ni Sunny Alcos, hindi niya sinabing gagahasain niya. Ang sabi niya, kung ako lang ay 12 years old. Kung hindi mo ba nabasa yon? That makes the statement different. Kung hindi niya sinabing salitang kung sa kanyang 12 years old, malamang mapahamak siya eh. Saka kahit ganong merong threat, pero napipil mo hindi naman talaga seryoso, according to sa isang lawyer na napakinggan ko, si Attorney Nick Nangit yata yun. Tapos si Jason sa nagpahayag na rin, pinagtatawanan ka. Yung sa iyong pag-overreaction, OA na OA, grabe sa ka-OA yan, Shawi. Pasensya na sa mga Sharonian, pero talagang nabwisit talaga ako sa narinig ko eh. Masyado niyang minaliit tayong mga ordinaryong Pilipino na walang koneksyon sa gobyerno. Kaya nagagalit ako. Pinapamukha niya sa atin na siya untouchable, na siya marami siyang kakilala sa gobyerno. Hindi natin siya pwedeng kantiin kasi anak siya ni Pablo Cuneta at kaibigan niya yung DOJ Secretary. Minardo Guevara. Ano ibig sabihin yun? Diba? Ang liwa-liwanag. Meron akong koneksyon. Di nyo ako pwedeng galawin. Ako pang kinanti nyo. Hindi mo ba ako kilala? Ako si Sharon Cuneta. Parang yung ibig niya sabihin. I am there. You are just right there. Ganon ang ibig niya sabihin. Nandun ka sa taas. Nandun lang kayo sa talampakan ko. Pwede ko kayong tapak-tapakan. Anytime I want. Hindi nyo pwedeng kantiin ang pamilya ko. Hindi kayo pwedeng mambas sa anak ko kasi anak ko yan.
Ganun yung dating po sa akin, mga ka-DDS. Pasensya na sa mga ka-DDS kasi alam ko yung iba sa inyo mga Sharonian, pero we're just talking facts here. Yung tunay nararamdaman ko, sa nararamdaman niya na pinagsasabi niya, alam ko galit na galit siya eh. Pero wala sa lugar yung kanyang galit. Katulad ni Kiko Pangilinan na wala sa lugar yung pambabastos niya sa ating presidente. Tapos nakuha mo pang lumapit, pinagmalaki mo pa na si, ano ba yon, DDS daw si Sunny Alcos, kahihiyan siya sa gobyerno or whatever. Ay nako, kawawa talagang Pilipinas kung ganyan ang mga mayayaman sa atin. Yung ko, ako mga kababayan, mahal na mahal ko talaga ang Pilipinas. Lagi ako umuwi, namimiss ko talaga yung lugar natin dyan, yung mga kababayan ko. Pero pagka ganito yung mga mayayaman sa atin, nakala mo kung sino na, kala mo mataas yung tingin sa sarili. Hindi mo na pwedeng kantiin. Sa bagay lang na maliit na yun, kasi marami ring kumampi. Do hindi ko inaayunan yung term na ginamit, yung gagahasain. Word per se is not good. Pero kung babasahin nyo yung buong konteksto ng sinabi, ilang words lang naman yun. Na hindi siya nagbabanta, naghahasain yung anak mo. Yun patungkol yun sa asawa mo. Na kaya lumala yung krimen, ginagamit ng mga ng masasamang tao, ng mga masasamang grupo or sindikato, yung mga kabataan natin, 15 and below, dahil sa batas na inotor ng iyong asawa. Kaya nga galit na galit si President Duterte sa asawa mo eh. Tapos yung asawa mo naman, panay ang paninira sa ating Pangulo, talagang ilang beses na niyang siniraan ng siniraan, binastos ng binastos. Hindi ka ba nahihiya na binanggit mo pa na kaibigan mo si Sara Duterte, na anak ng ating presidente, na minumura ng asawa mo yung ating presidente? Hindi ka ba nahihiya? Hindi mo ba alam yon? Hindi mo ba narinig yung pangbabash, yung mga basher sa mga anak mo at sa asawa mo? Bisit na sa mag-ama mo eh. Tapos humalo ka pang, talagang sumusulak yung dugo ko eh. Nang nabasa ko, ang haba. Parang yung isang, yung puwet ng manok na gano'n ng gano'n, no? Kung ano-anong sinabi kay Sunny, kay hayop, aso. Ay, nako. Sana kaya pupulutin ng Pilipinas kung lahat ng mayayaman tulad mo. Alam mo, Sharon, di pa hulin lahat. Ikaw mag-sorry ka sa taong bayan. Sa sambayan ng Pilipino. Mag-sorry ka ngayon pa lang. Tapos basahin mo uli yung sinabi ni Sunny Alcos. Basahin mo ng paulit-ulit. Hanapin mo kung saan yung threat doon nagagahasain yung anak mo. Hanapin mo. Baka bumalik sa pagmumukha mo eh. Yung sinabi mo eh. Magbumirang sa'yo. Alam mo, ang dami kong nabasa ngayon na galit sa'yo, dating mga Sharonian. Nagulat sa inasal mo. Ako, nanay din ako, may anak akong babae. Pero hindi yata akong mangyayapak ng tao dahil lang sa ganyan. Pwede, sige, sabihin mo, kasuhan mo. Pero wag mo ipagmalaki na ako si Sharon Cuneta, anak ni Pablo Cuneta. Na ako kaibigan ko si so and so. Pwede ka magsalita ng kahit ano, sige, kakasuhan ko yan. Kasi na-upset ang anak ko. Naka-apekto sa amin. Pero wag mo na dagdagan, that's it. Gawin mo na, pahanap mo si Sunny. Bahala ka na sa buhay mo. Pero ipagmamayabang mo sa amin lahat, ipapamukha mo na ako si Sharon Cuneta, hindi mo ako pwedeng kantiin. Kasi anak ako ni ganito. Naku, masyadong Paul yan. Sober na yan, Sharon. Wow, ang bigat mo, Mare. Pasensya na mga kadidis, ang hirap talaga ngumiti pagka ganitong may mga taong narinig na kapwa natin Pilipino na ang yayabang, kala mo kung sino. Hindi lang mayabang, yung minata tayo. She looks down on us when she said that.
Hindi nyo ba nararamdaman yun? Na parang si Lea Salonga. Baka gusto mong, yung sumunod sa yapak ni Lea. Ngayon yung mga endorser niya nag-aatrasan na. Yung mga milyon-milyong kikitain niya sa pag-endorse niya, mawawala na. Ang social media, dapat tulad nito, ako nagre-react ako kasi may nabasa ako, may narinig ako at talagang nakita ko yung panig ni Sunny kung paano niya sinabi, kung ano yung statement niya. At nakita ko rin yung statement mo na talagang sobra, grabe. Oh my. Hindi ko malaman kung ano pang pwede mong i-describe ko sa'yo eh. Spoiled brat, mapagmata, you look down people. Ako ganito, I am kulang na lang sabihin mo, I am untouchable. Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Hindi mo akong pwedeng ibas, pati yung pamilya ko. Dahil ako, nanay ako nila Mel, Frankie, Casey. Ano ngayon? Tumigil ka na, Sharon. Mag-sorry ka na lang. Ayun na lang masasabi ko. Pero huli na rin yata eh. Kasi ilang araw na rin yata yung lumipas. Mga ka-DDS, bahala na kayo mag-comment. Kung nagalit man kayo sa akin, okay lang, murahin nyo ako kung nagalit kayo kasi Sharonian kayo. Ako nilalabas ko lang sa loobin ko. Kasi hindi ko lang nagustuhan dito kay Sharon, pinakita niya kung sino siya, kung gaano siya kataas. Yun lang yung pinupunto ko ron, kaya nagalit ako eh. Okay lang naman na sige, murahin mo yung taong nagsalita ng hindi maganda sa anak mo. Sige, okay lang yun. Pero yung ipapamukha mo sa amin na kung sino ka, anak ako ni Pablo Cuneta, wow! Ang bigat. Grabe kataas, hindi ko maabot. Grabe. Yan, lumabas yung tunay na Sharon Cuneta. Kaya pala nung araw, hindi kita ma-feel. Sabi ko kay Ate Guy na lang ako kasi si Ate Guy kahit medyo naano sa drugs yan, pero nakikita ko yung kabaitan ni Ate Guy, hindi siya ganyan. Hindi siya magsasalita ng ganyan. Hopefully not. Sa bagay, nearly 70 na rin si Ate Guy. Nakita po naman natin talagang mabait si Ate Guy. Pero to si Sharon na to na hindi man lang nakaranas ng magutom sa buhay niya. Parang ganun tayo tinang-tina. Parang ganun na lang kung yung tingin niya sa atin, mga mahihirap, na walang koneksyon sa gobyerno. Grabe talaga, yung nangilabot ako, yung sama-samang galit, nangilabot ako, parang maiiyak ako sa, ewan ko ba, masama yung loob ko. Hindi ko mawari sa inasal nitong, alam mo, siguro simula na rin yung pagbagsak mo eh, parang si Coco Martin. Si Kim Chiu, inawit pa niya ang classroom may batas, ang daming nag-dislike, ang daming mga nag-hate. Lea Salonga, tapos si Maria Reza rin. Tapos ikaw na naman, galit na nga yung tao sa asawa mo eh. Dahil sa sobrang pambabasto sa Pangulo natin. Tapos at the same time, nagagalit din sa anak mo. Kasi epal nga ng epal eh. Hindi mo ba napapansin yan? Hindi mo ba narinig yung boses ng taong bayan na bibwisit din sa anak mo dahil sa sobrang kaipalan? Sumusunod sa yapak ng asawa mo. Mga ka-DDS, kayo na bahala mag-comment. Sige, tatanggapin ko yung mura nyo. Sige, ano man sabihin nyo. Kasi meron din kayong sarili nyo eh. Nagalit lang talaga ako kasi ayaw kong ginaganyan niya tayong mga ordinaryong Pilipino. Ang sa totoo lang, I'm a pro-Pilipino talaga. Yung Pilipino na merong malasakit sa taong bayan, merong malasakit sa mga tao. Kung meron kang malasakit sa mga tao, hindi ka magsasalita ng ganyan eh. Hindi lang si Sunny yung pinagsabihan niya yun eh. Kundi tayong mga ordinaryong Pilipino na wala tayong koneksyon, wala tayong kakilala sa taas, na tayo mga hampas lupa lang, na kaya nilang tapak-tapakan sila mga mayayaman. Silang may mga koneksyon sa batas, sa pamahalaan, sa palasyo. You know, Sharon, look who's talking. Tanungin mo si Duterte, tanungin mo siya, tungkol kay Kiko Pangilinan, baka mura-murahin pa niya si Kiko sa harapan mo eh. Sa sobrang bisit ng Pangulo, sa asawa mong unggoy.
Sinabihan mo pang monkey si Sunny. Mas maganda itsura ni Sunny naman compare sa mukha ng asawa mo. Mas lamang pa siya ng paligo. Medyo may edad na nga lang si Sunny. Though hindi ko pinagtatanggol si Sunny Parang dahil sa pinagsasabi mo parang naawa nga ako eh. Pero hindi ko siya kinakampihan. Hindi ko ina-accept yung ginamit niyang salita. Pero yung buong kontekstong ibig sabihin yun, pinupuntuhan niya yung law na inauthor ng asawa mo tungkol sa Juvenile Act. Kaya marariwarang kabataan dahil sa drugs na yan. Kasi yung mga drug syndicate, ginagamit ng mga 15 years old and below para makipag-deal, para maging carrier ng drugs. Kaya ang drugs sa ating bansa lumaganap. Kaya nagalit na galit ang ating Pangulo sa asawa mo dahil sa siyang nag-akda ng batas na nagpalala sa krimen, lalong-lalo na sa droga. Di ba? Maliwanag ba yung paliwanag ko? Miss Shawi, megalomaniac, taas ng lipad mo, day. Hindi ka bagay sa aming mga mahihirap. Hindi ka bagay sa aming ordinaryong mga tao kasi wala kaming makakapitan sa taas. Wala kaming kalaban-laban. Alam mo, ang DOJ, baka pagtawanan lang yan pag sumunod sa iyo Oo, kasi imbis na hanapin nila si Bautista na sangkot sa electoral fraud, ang hahanapin si Mr. Sunny na ordinaryong Pilipino nang sinabi, hindi naman talaga serious. Binas yung asawa mo. Ginawa lang sample si Frankie sa pangbabas dahil hindi siya pabor sa inakda ng asawa mo tungkol sa juvenile justice and welfare ng mga kabataan. Yung batas na siya mismo ang gumawa. Dapat ikaw ang mag-aral ng batas, Sharon. Hindi mo pwedeng idemanda si Sunny kasi ang anak mo ay over 18 years old na. Hindi ka papansinin. Baka pinagtatawanan ka na nga nila Alam mo, naging katawa-tawa ka sa amin. Grabe. O sige mga ka-DDS, hanggang dito na lang siguro. Okay, baka ako naman ang sumobra sa pangbabas kay Shawi. Ay, alam ko may hindi magkakagusto sa mga sinabi ko, yung mga Sharonian lalo na. Alam ko kasi maraming ka-DDS na mga maki-Sharon din. Sige, okay lang, i-bash nyo ako. Basta ako, nilabas ko lang yung aking saloobin. Yung aking nasa isip at nararamdaman tungkol sa pinagsasabi nitong megastar Sharon nyo. Sige po, isa pong magandang araw. Marami pong salamat. Kung napanood nyo tong aking vlog, bahala na kayong mag-comment. Magkomento kayo tungkol sa pinagsasabi nitong bruha na to. Isa pong magandang araw. Marami pong salamat.